Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin ngayon for today's reflection. So Monday na naman ngayong umaga guys. Marami sa atin, yung mga pasanin nila sa buhay ay talagang nararamdaman nila, di ba? Yung matinding problema. Feeling nila nakalimutan na sila ng Diyos. Lalo na kung matagal na yung iniinda mong sakit, di ba? Matagal ka na naghihirap. Hanggang ngayon hindi ka pa rin makahahon sa kahirapan ng buhay. Kapos pa rin lagi pagdating sa financial. So yung karamdaman mo talagang nagiging pabigat na sa'yo. Pinanghihinaan ka ng loob, nawawalan ka ng pag-asa. Lalo na, di ba, kung halimbawa sakit mo, stage 3 or 4 cancer na. Di ba? Lumipas ang 1 taon, 2 taon, 3 taon, 5 taon, 4 na taon hanggang 10 taon. Di ba? Hanggang 15 taon pa. Pinagdarasan mo na sana mawala pero hindi pa rin mawala-wala. So, mabigat na yun guys, yung 5 years lang, di ba? Pag nagkasakit ka, parang hirap na hirap ka na. Lalo pa kung may nararamdaman kang masakit sa iyong katawan, di ba? Yung mga nagda-dialysis, di ba? Linggo-linggo nagda-dialysis yan. So talagang nahihirapan ng kanilang katawan. Talagang lumalaban na lang sila. Yung iba naman nawawalan na talaga ng pag-asa guys, pinanghihinaan na. Sa sa nasa isip nila wala na silang kagalingan. Pero dito guys, sa Bible verse na babasahin natin, itong ating Panginoong Yesus habang nagtuturo sa sinagoga, mayroong isang babaeng lumapit sa kanya. Ito mas matindi to. Isang babaeng nagdurugo, hindi lamang sa loob ng 5 taon, 10 taon, 15 years, pero 18 years siya. Guys, imagine mo kung gaano kahirap ang kanyang nararamdaman. Nagdurugo ng tuloy-tuloy. Mahirap yan sa parte ng babae, lalo na nung panahon na yun. Hindi pa naman uso yung mga disposable napkin, di ba? Kung hindi pa high-tech, wala pang masyadong nadidiscover yung mga gamit na pambabae. So, sa kabila nun, hindi siya nawalan ng pag-asa. Di ba? Lumaban siya. At itong babae na to, sa tindi ng kanyang nararamdaman, yung katawan niya bumaloktot na. Kumbaga, naging kuba na siya. Sa tagal ng panahon na iniinda niya. Di ba? Halos sa maubos na rin ang kanyang kayamanan sa kakadoktor. Pero hindi pa rin siya gumagaling. Parang lalo pang lumalala. Di ba? So, napakahirap ng sitwasyon na physically, financially, naubos na rin ang kayamanan niya. Pero nandiyan pa rin kumapit siya, hindi sa pinanginaan ng loob. So, ganun siguro tayo, di ba guys? Namumblema tayo sa financial, problema natin sa pamilya natin, yung asawa mo, problema mo, kapatid mo, magulang mo, di ba? Yun na nga yung physical na pinahihirapan ka. Kaya sabi sa Lucas chapter 13 verse 12, pagkakita ni Jesus sa kanya, tinawag siya nito, sinabi niya sa kanya, babae, pinalaya ka na sa iyong karamdaman. So yun guys, di ba? Napakagandang mensahe. Sa tagal nang hinihintay ng babae at yun, pagkakita pa lang ng ating Panginoong Yesus, ay talagang nabuhay na loob itong babae. So yung salitang pagkakita pa lang, so, ibig sabihin guys, lahat ng nararamdaman natin, di ba? Lahat ng mabigat na problema mo ngayon, lugmok ka sa iyong problema, yung utang mo baon ka na, di ba? Ubus na savings mo, tuloy pa rin ang utang, di ba? Tapos yung pamilya mo napakagulo, wala kayong kapayapaan, lagi may away sa loob ng bahay, di ba? Hindi na nagkakaroon ng maayos na usapan at talagang natuturete ka na sa sitwasyon. Diba? So, ano man yung karamdaman mong yan, o yung mabigat na problema mo, nakikita ng Diyos yan. Diba? Nakikita yan. Imagine mo itong babae nito, 18 years sa tingin hindi nakita ng Diyos to. Diba? Sa 18 years. Pero, hindi. Dahil ang Diyos dahil yung babae ay lumapit sa ating Panginoong Yesus, pinalaya sa ng kanyang pananampalataya. Kaya ganun tayo guys, lumapit lang tayo. Yun ang problema, baka mamaya hindi ka naman pala lumalapit. Kung kani-kanino ka lumalapit, hindi ka man lang marunong magsimba, hindi ka man lang marunong magdasal, di ba?
puro na lang negative ang na sa isip mo dahil sa sitwasyon mo. Pero huwag kang mag-alala, sa Bible verse na binasa natin ngayon ay nakatingin sa iyo ang Diyos. Alam niya yung kalagayan mong mabigat ang iyong nararamdaman. So, in the end guys, hinipo ng ating Panginoong Yesus, itong babae na to, pagkahipo ng kanyang katawan, yung dating kuba na baluktot, ngayon ay tinuwid na at naging malaya na itong babae. So, ganun sana tayo guys. Yung mga baluktot nating pamumuhay, di ba? Na minsan taliwas sa utos ng Diyos. Para sa atin lahat to guys, hindi lang para sa inyong mga taga-suporta ko. Sa atin lahat to, kasama na ako dito. Hindi tayo perpekto, pero sikapin natin na maging matuwid, di ba? Sa ating buhay, wag nang baluktot. Minsan, di ba, pag nasa gobyerno ka, nakapwesto ka, kahit hindi tama, ginagawa nila, di ba? Dadaan lang sa under table, kahit mali, pinapalagpas. Di ba? Maraming ganun eh. So, kung minsan yung mga negosyante, di ba? Yung mga trabahador nila, kahit nag-overtime, hindi binabayaran. Minsan undertime pa, minsan delay pa ang kanilang sahod. So, yun ang sinasabing baluktot na kailangan ituwid lahat o itama. Kaya sa kapatid natin ngayon na nanonood sa aking vlog, ikaw na may matinding karamdaman, ikaw na may problema sa pamilya, at ikaw na may problema sa pinansyal, sabayan mo ko sa napakasimpleng dasal kung ikay maniwala, tiwala sa ating Panginoong Yesus at lumapit ka lang sa Kanya. Tsak yun ay kanyang ipagkakaloob anuman ang iyong kahilingan sa pangalan ng ating Panginoon Yesus. So tayo manalangin. Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog. Stage 4 cancer na, Lord. Matagal na pong bedridden sa ospital o sa bahay. Lugmok na, Lord, sa utang at ang kanilang mga pamilya. I-bless niyo po na nagkawatak-watak na ang kanilang pamilya, Lord. At nagkaaway-away na pagbigis-bigisin niyo po. At sa financial, Lord, lalong-lalo na po ang kapatid namin walang-wala, Lord. Ultimo pambili ng 1 kilo ng bigas, 1 kilo ng ulam, pambili ng mga gamot, pambili ng mga baon ng mga bata. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa amin. So lahat ng ito ay hiling namin sa aming matamis na pangalan natin, Panginoong Yesus. Amen. Amen. Kaya huwag po tayo mawalan ng pag-asa. Tuloy po ang ating buhay. Manalangin, lumapit sa Diyos. So lahat ng ito ay para sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. To God all be the glory.